Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagtatapos ng linggong ito, maganda po na tayo'y inaanyayahan ng ating pong ebanghelyo sa pamamagitan nitong ebanghelyo ni San Lucas na suriin at muli natin tingnan kamusta po ba ang relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ano po ba ang mga dalangin ninyo? Ano po ba ang mga idinudulog ninyo sa poong Nazareno para sa inyong mga magulang o yung mga magulang para sa inyong mga anak? Sa ebanghelyo natin, narinig natin yung kwento na kung saan ay may sumigaw mula doon sa karamihan na nagsasabing, "Ang swerte naman ng nanay mo. Ang swerte naman ng nagdala sa iyo sa sinapupunan. Ang galing naman niya." Siguro marami ang naghahangad ng mga nanay na sana ganun ang anak nila. Sana katulad ni Jesus ang anak nila. Hindi ko alam kung punong-puno ng disappointment ito, yung babaeng ito o kung sino man ito na napasigaw pa sa karamihan na nasabing, para masabihin natin, nainggit doon sa nanay kasi si Jesus ay kilala, magaling mangaral, magaling magturo, na nakakapagpalayas ng demonyo. Kaya sabi, ang galing, ang swerte naman ng nanay mo. Pero yun nga, bagaman hindi lantaran o diretsahan na sinasabi na proud si Kristo sa kanyang nanay, kundi mas binigyan pa niya ng iba pang kahulugan na mas higit na mapalad ang isang taong marunong makinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito. Siyempre, sa atin pong pagninilay, talaga naman nakaka-proud din naman si Maria kasi simula't simula pa nang sabihin niya na pumayag siya, na sabihin niya sa anghel, "Maganap nawa sa akin ang ayon sa iyong wika." At hanggang sa kaduluduluhan, nanatili si Maria na sumusunod kay Kristo, sumusunod sa Diyos. Kaya ngayon, tingnan natin, alin ba ang nakaka-proud? Ano ba, sa mga nanay na naririto, saan kayo proud sa inyong mga anak? Dahil pwede ba natin masabi na proud kayo kasi ang anak nyo nasa abroad, ang anak nyo ay doktor na, nakagraduate, professional na. Parang sa mga nanay o sa mga magulang, achievement nyo kasi yun yung makapagpatapos kayo, makita ninyong talagang stable ang inyong mga anak. Proud kayo dyan. Kasi pinagpaguran nyo yan sa mga anak din, saan kayo proud sa inyong mga magulang? Proud ba kayo dahil yung naging responsible parents sila? Proud ba kayo dahil hanggang ngayon ay nagsasama pa rin sila? Proud ba kayo dahil hanggang ngayon ay, kumbaga, wala silang nasangkot na iskandalo? Saan kayo proud? Kasi ngayon, sabi ko nga, dinadala tayo doon sa isa pang mas malalim na kahulugan ng maging mapalad, o kaya maging maswerte o yung may pagmamalaki mo ang iyong anak o ang iyong mga magulang kung sila talaga ay natutong matakot sa Diyos.
Kasi po, no, nakapagpaaral ka nga, nakagraduate nga sila, pero yung ugali, wala din. Kaya nga, di ba, ngayon po, mayroon tayong, no, sa Senate, mayroon tayong gustong isulong na batas. May batas po na uobligahin ang mga anak na suportahan ang kanilang mga magulang na matatanda na hindi na makapagtrabaho, na may mga sakit. Pag pumalya ang anak sa pagbibigay suporta, makukulong siya ng hanggang 10 taon at pagmumultahin ng 300,000. Sabi ko, bakit kailangan pa natin ng batas? So, di ba? Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng problema sa pakikipag-ugnayan o relasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang o ang mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya maganda po rin na masuri din natin. Wag lang basta tuturuan ang inyong mga anak na maging masigasig, maging competitive, no? Lalo pa mga estudyante ngayon talagang very competitive. No, 'yun ang pinupukol natin, kailangan magaling ka. No, kailangan maging top ka. Minsan natututo nga sila na maging mahusay, maging magaling. Ang nakalimutan natin ay yung papaano maging mabuting tao. Yung makipagkapwa-tao. Yung tao na ang tingin ay talagang sa harap ng Diyos, wala siya. Doon tayo dapat doon yung isang bagay na pwede nating ipagmalaki. Na ang anak mo, ano man ang narating, nananatili siya sa Diyos. Saan man siya mapunta, nananatili siyang may takot sa Diyos. Yun ang ipagmalaki mo. Hindi yan kung ano man mga diploma, ano man ang kanyang mga naabot, kundi higit sa lahat, suriin mo ang anak mo ba ay napalapit mo sa Diyos? Sumusunod ba siya sa Diyos? O pumapalya tayo doon sa bagay na yun? Kasi ang isang anak na napalaki mong may takot sa Diyos, umasa ka, aarugain ka niyan dahil magpapasalamat yan sa iyo. Ganun din naman, sa mga magulang, hindi sila proud dahil mayaman ka na kanyang magulang, hindi sila proud dahil may business ka at may ipapamana ka sa kanila, kundi lalo tigit, magiging proud sila dahil ipinakilala mo sa kanila ang Diyos at nakikita nila sa iyo ang pagsasabuhay ng palagian mong pagdarasal at pagsisimba. Minsan maganda po yung naririnig din natin na ang mga magulang ko, proud ako dahil lagi silang nagsisimba. Magkasama, magkasabay. At nakikita, lalo na sa loob ng tahanan, na sila ay nagdarasal. Doon tayo mas dapat na maging proud sa isa't isa. Amen?